O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang pangit na lalaki na tinawagan ng isang boss. Sinabi ng mayaman na dalhin ng pangit ang dala-dala nitong gadget. At nangako naman ng pangit dahil pagod na daw siya sa kakahawak nito. Pero habang naglalakad ang pangit sa kalsada ay nasagasaan siya ng truck na nangunguha ng mga maraming utang na mahilig umakyat ng Baguio tuwing summer. Mabilis na bumaba ang driver para tignan kung anong nasagasaan. Pero tanging ang gadget ang nakita nito sa ilalim ng truck. Wala siyang nakitang tao, kaya masaya siyang kinuha ang gadget at tinago sa loob ng sasakyan. At masaya pa siya dahil naka-jackpot ng hindi naman niya alam na bagay. Ngunit nagtaka siya nang hindi makaabante ang truck nang aalis na sana siya. At umatras ang itlog niya nang makita ang halimaw na nasa harap ng truck. Kinuha ng pangit ang gadget sa tabi ng driver. Saka din ito binuhat at hinagis ang truck kasama ang driver na tigok sa pagsabog. Ito naman ang ating bida na si Sho. Kasama niya ang kanyang tropa at mahilig silang manood ng mga chicks na naglalaro ng bola. Masaya silang nagkukwentuhan nang biglang tawagin ni Mizuki si Sho dahil may meeting sila. Kaya agad na umalis ang lalaki dahil kasama pala siya sa student council. Samantala ay pinakita naman si pangit na nakaligtas pa rin at nagtatago sa gubat. Ngunit hindi lingid sa kinauukulan ang pangyayari na aksidente sa truck. Kaya nagpadala sila ng mga Kronos Corporation enforcers at hanapin ang salarin sa gubat. Ramdam ni Momo na may nakasunod sa kanya pero gagamitin daw niya ang gadget bilang huling alas. Nang matapos ang meeting ni Sho ay sinabi ng kaibigan niyang magpunta sila ng gubat. At naglakad nga sila patungo sa kanilang tambayan. Sa kabilang banda ay nahanap ng mga Kronos enforcers ang pangit kaya na-corner ang kawawang hindi naliligo. Sinabunutan nila ang lalaki na umiyak at sinabing tao pa rin siya. Pero biglang nagbago sa pagiging halimaw ang pangit at mas lalong naging pangit. Sinabi ng isang Kronos enforcer na tumabi muna ang mga kasama. Saka tinanggal nito ang helmet. At malaya rin siyang nagbagong anyo sa mas malaki at mas nakakatakot na halimaw. Nagpalakasan sila ng isa ng unang halimaw, pero mas malakas si Gregor at walang hirap na winasak ang mga kamay ng unang halimaw. Saka din ito tinapon sa isang puno. Sinabi ni Momo na ayaw pa niyang mamatay. Ngunit sumagot si Gregor na mula nang umatras siya at tumakas ng Kronos ay naituring na siyang patay. Nahanap ng isang Kronos enforcer ang gadget na tinatago ni Momo. Kaya galit na umatake si Momo sa extrang Kronos enforcer. Sinbukan siyang mahabol ni Gregor sa likod, ngunit may inilabas na bomba sa bunganga si Momo at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa bundok. Naroon lang pala sa malapit ang nagtatambay na Sho at kaibigan nito. Kaya muntik na silang matamaan ng isang piraso ng gadget pero nakailag sila. Samantala ay inaatake naman ni Gregor ang mga kasama nitong Kronos enforcers dahil nawalan na ito ng bait. Kaya sinabi ng commanding officer ng mga Kronos enforcers na patayin na nila ang halimaw. Saka din ibinaba ang telepono. Kasama niya pala sa opisina ang Amerikanong nakausap dati ni Momo na inisip na panay tanga ang mga kausap. Samantala ay sinabi ni Tetsuro na huwag hawakan ng bida ang gadget. Pero dahil curious si Sho tulad mo pero mas gwapo ka lang ng konti, ay pinulot niya ito. At aksidenteng nauntog siya sa gadget. At bigla na lang itong gumalaw-galaw at tinalian ng kawawang Sho na parang nahentay sa sarap, lalaki version. Saka nagbago pa ang itsura ng bida, at wala siyang nagawa ng kontrolin ng parasite ang katawan niya at nahulog pa siya sa lawa. Mabilis namang nagsisigaw si Tetsuro para magpatulong. Ngunit si Gregor ang nakarinig sa kanya at natakot ang kawawang best friend. Nakita sila ng mga Kronos enforcers pero sinabi nilang hayaan nilang patayin ng halimaw ang bata para walang witness. Magiging leche flan na sana si Tetsuro sa bunganga ng halimaw, nang biglang lumabas mula sa tubig ang nagbagong anyo na si Sho. Natatakot si Gregor pero mabilis niyang hinawakan ang ulo ni Sho para tirisin. Ngunit hinawakan lang ng bida ang kamay ng halimaw na parang bata. Saka din nito walang hirap na binali ang dalawang kamay ng halimaw. Kaya nagulat ang mga Kronos enforcers na nanonood ng laban. Umatake pa rin si Gregor dahil sa desperasyon. Ngunit hinuli naman ni Sho ang ulo ng halimaw, at ito ang Tin Iris na parang nagbukas lang ng coke at tigok ang malaking halimaw. Dahil dito ay mas natakot ang mga Kronos enforcers at nagtakbuhan at iniwan ng commander. Nang sila na lang ay nagpalit ng anyo ang commander at naging isa din itong pangit. Sinabi pa niyang hindi siya kasing hina ni Gregor. Sabay labas ng laser sa magkabilang balikat at pinatamaan ng laser ang bida. Nagyabang ang pangit na kasama sa katawan niya ang mga laser cannons. Pero nagulat siya nang ilabas ng bida ang mga boobs nito na pawang mga laser cannons din. At walang mintis na pinatamaan ng laser ni Sho ang halimaw na nasa harapan nito. Nasunog ang kalaban at walang natira kundi usok at ang nasirang paligid.
Takot na takot si Tetsuro nang tignan siya ng bagong nilalang. Pero nagsalita ito at ito si Sho. Hindi pa alam ni Sho na nagbago ang anyo niya, hanggang ipakita ni Tetsuro ang reflection niya sa salamin at tubig. Nagpanik si Sho na sumigaw at biglang humiwalay sa kanya ang armor kaya siya muling naging tao. Kaya napanganga silang pareho ni Tetsuro. Kaso ay hindi nila alam na pinagmamasdan pala sila ni Agito. Samantala ay magkasama sina Genzo at Lisker na nagtungo sa isang laboratorio. Pinag-usapan nila ang tungkol sa Guyver at Zoonoids na parehong bioweapon ng kumpanyang Kronos. Nakuha pala ni Genzo ang isa pang Guyver unit at tinago sa isang observation room. Ngunit pinasok ito ni Lisker para sana pagmasdan lang. Kaso ay biglang gumalaw ang gadget at ginahasa ang hindi na nakapalag na Lisker. Tinalian siya ng gadget at harap-harapan na pinagmasdan ng iba pa ang hindi makapalag na Lisker. Sa kabilang banda ay nilanat si Sho dahil sa nangyari. Pero inalagaan siya ni Mizuki at ng kapatid nitong si Tetsuro. Pag-alis ni Mizuki ay napag-usapan nila ang nangyari kay Sho. At may nakita silang parang galis sa likod ni Sho dahil sa pangyayari. Sa laboratory ay may mga pinatay na Zoonoids ang bagong naging Guyver na si Lisker. Saka sinabi nito kay Genzo na siya lang ang may lakas para kunin ang isa pang Guyver na nakay Sho. Sa classroom ay hindi makapag-concentrate si Sho sa pag-aaral dahil lumilipad ang isip nito tungkol sa Guyver gadget na nakita nila. Kaya nasabi ni Agito na umuwi na lang muna ito dahil parang may sakit pa. Sa pag-uwi ni Sho at Tetsuro ay sinundo sila ng dalawang lalaki na nagpakilalang investigador. Nagtanong ito tungkol sa isang pagsabog sa bundok. Kaya sumama naman ang dalawang bubok. Pero sa sasakyan ay bigla silang tinalian ng mga upuan dahil masamang tao pala ang dalawang lalaki. Dinala ang dalawang estudyante sa isang abandonadong gusali at doon ay naghihintay pala si Lisker. Pinilit ng mga lalaki na tinatanong kung nasaan ang Guyver gadget. Kaso nang ayaw magsalita ni Tetsuro ay sinabi ni Lisker na paglaruan ng isa si Sho. Tinulak ng isang lalaki si Sho at tinakat ito sa pagbabagong anyo na kamukha ng isang Bigfoot. Saka pa nito kinakalmat ang mga balikat ni Sho na napasigaw sa sakit. Naalala ni Sho ang narinig na sinabi ni Lisker na isang bioweapon ang Guyver na kanilang hinahanap. Gagawin na sanang masarap na chicken inasal si Sho. Pero bigla niyang naisigaw ang salitang ang baho ng hininga mo, ay sumigaw siya ng Guyver. At sa isang iglap ay lumakas siyang bigla at naitulak ang natamba na halimaw. Saka din siya naging Zado. Sinubukang hawakan ng halimaw ang paa ni Tetsuro, pero inapakan lang ng bida ang kamay ng Gorilla saka itinabi si Tetsuro. Naging halimaw din ang isa pang lalaki kaya agad na tumakas sina Sho at Tetsuro. Kaso ay hinabol pa rin sila ng dalawang halimaw at sinubukan ng mga ito na hawakan si Sho. Pero walang hirap na binali ng bida ang leeg ng isa na namatay. Saka pa binulag ang isa at malakas na itinapon. Umilag siya sa pag-atake ng halimaw at hinuli ang mga kamay ng pangit. Saka din ito binali at walang hirap na pinatay. Dumating naman si Lisker na sinabing hindi niya inasahan na isang bata ang nakakuha ng Guyver unit. Saka din nag-transform si Lisker sa pagiging Guyver. Magkamukha sila pero magkaiba lang ng kulay. Ipinaliwanag ni Lisker na suot nila ang isang alien bio-booster armor na nagbibigay ng superpower sa kanila. At 3 lang silang nasa mundo. Sinabi ni Lisker na kailangan nilang magpunta sa Kronos. At ayaw sana ni Sho pero sinabi ni Lisker na hindi siya nito matatalo. Mabilis na tinulak ni Lisker si Sho palabas ng bintana. Saka sa lupa ay easy lang na sinipa niya ito kaya naitapon ng kawawang Sho. Sa isip ni Tetsuro ay pareho ang lakas ng Guyver unit kaya ang mananalo sa laban nila ay ang mas magaling sa laban. Binalak patayin ni Lisker si Tetsuro pero ayaw ni Sho. Kaya pumagitna siya sa dalawa. Ngunit biglang inilabas ni Lisker ang matalim na kutsilyo mula sa siko at inatake si Sho. Kaya walang magawa si Sho kundi ang umatras-atras at magpa-slam wall sa pader na feeling chicks. Sasaksakin na sana siya ni Lisker pero biglang nailabas din ni Sho ang kutsilyo sa siko at sinugatan ang mukha ni Lisker. Kaya nagalit si Lisker at sinakal nito ang bida. Kaso ay biglang nag-malfunction ang armor ni Lisker kaya nabitawan niya si Sho. Ito ay dahil nasugatan kanina ni Sho ang controller ng armor na nasa noo ni Lisker. At ito ang pagkakataong sinamantala ni Sho at sinipa si Lisker. Dahil sa malfunction ay biglang natutunaw si Lisker. Saka pa siya pinasabog ni Sho gamit ang laser bombs nito. Kaya tigok ang kalaban. At doon napagtanto ng dalawang bida na kapag nasira ang armor ay ganun din ang pwedeng mangyari kay Sho. Isang araw ay nagulat si Genzo sa natanggap na tawag. Dumating pala ang boss nitong si Richard at mabilis na lumapag ang kanyang chopper sa tuktok ng kanilang gusali. Kasama pa ni Richard ang mga tigasin ng itsura nitong mga big black boys. Sa opisina ay nagdahilan si Genzo kung bakit natigok si Lisker. Pero hindi daw ito ang ipinunta ng galit na Richard doon,
kundi ay naroon siya para ma-take over ang opisina ni Genzo dahil sa palagi nitong palpak na desisyon. Kaya malalim ang iniisip ng matanda nang kausapin siya ng anak na si Agito. Nagpunta sila ng isang zoonoid na hinanda ni Genzo para pangtugis kay Shou. Pero sinabi ni Agito na kahit malakas ang halimaw na iyon ay kailangan pa rin nila ng isa pang malakas panlaban kay Shou. At may alam siyang mandirigma para sa trabahong ito. Samantala ay binangungot si Shou dahil sa pagkamatay ni Lisker na isa pang Guyver. Kaya kinabukasan ay kinausap niya si Tetsuro tungkol sa Guyver, at ipinaliwanag ni Tetsuro ang theory nitong palaging nasa likod lang ni Tetsuro ang Guyver kaya pwede siyang mag-transform anumang oras. Sinabi ni Genzo na gamitin nila si Mizuki para palabasin si Shou. Saka ipinakita ang halimaw nitong si Zero Bobos na na-engineer nilang pinakamalakas na zoonoid. Kaya nasabi na lang ng nakakatakot na boss na aasahan niya ang plano ni Genzo. Umiinom si Mizuki nang biglang lumapit si Shou na natutunaw dahil nasira ang Guyver control system nito. Isinigaw niya ang pangalan ni Mizuki nang bigla siyang magising dahil nasa loob pala siya ng classroom. Kaya tuloy siya pinagtawanan ng iba at kinantsawan ng mga kamag-aral. Sinabi ng bida ang masamang panaginip kay Tetsuro. Pero sinabi ng kaibigan na magiging ayos din ang lahat. Saka sila naglakad para hanapin si Mizuki. Samantala ay pumasok sa isang kwarto si Mizuki dahil tinawag siya ni Agito. Ngunit wala ang lalaki doon. Sa halip ay isang mukhang rapist ang nasa likod niya. Binati niya ito, ngunit biglang naging pangit na lizard man ang mama kaya siya sumigaw sa takot. Narinig naman ito ni Shou at Tetsuro kaya agad nilang pinuntahan ang kwarto. At nakita nilang hawak na ng halimaw si Mizuki na sinadyang magpakita at magpahabol sa kanila sabay talon ng bintana. Magpapalit sana ng anyo si Shou pero tumigil siya dahil natatakot matunaw gaya ng nasa panaginip niya. Hinahabol nila ang kalaban nang biglang madapa si Tetsuro at masira ang glasses. Kaya nagmakaawa siyang iligtas ni Shou ang babae. Kahit natatakot ay pinilit ni Shou na tawagin ang Guyver at mag-transform. Pero nakatakas na ang halimaw dala-dala si Mizuki. Nakapunta si Shou sa isang abandonadong garahe na alam naman niyang patibong. Pero alang-alang sa babae ay pumasok pa rin siya. At doon nga ay naglabasan ng maraming mga zoonoids para sana patayin siya. Pero gamit ng bida ang lakas ng Guyver kaya madali lang niyang napatay ang ilang mga halimaw. Hinawakan siya ng 2 halimaw. At binalak ng isa pa na umatake. Pero madali lang niyang napatay ang nasa harapan, saka din agad na pinaslang ang 2 pang nang hawak sa kanya. Biglang lumabas si Zero Bobos na malayong mas malaki sa kanya. Sinuntok niya ito sa dibdib, ngunit hindi nasaktan ng halimaw sa atake niya. Sinubukan din niyang ma-laser ang kalaban pero hindi ito tumalab. Sa halip ay may laser din si Zero Bobos na inilagan ng bida. Ngunit nasuntok-suntok ni Zero Bobos si Shou na napaluhod. Naisip ng bida na tigok silang 2 ni Mizuki kapag natalo siya. Kaya ginamit niya ang utak at ipinahulog ang nakasampay na bangkay ng halimaw. Naistorbo si Bobo kaya nagawa ng bida na matuhad ang ulo nito at masaktan. Naisip ni Zero Bobos na gawing human shield si Mizuki. Pero pagpasok niya sa kabilang kwarto ay patay na ang mga kasama. At nakita niya doon ang isa pang maitim na Guyver. Sinabi ng Black Guyver na papatayin niya si Zero Bobos. Nang buksan ni Shou ang pinto ay nagulat siya sa mukha ni Zero Bobos, pero bigla itong nahati at namatay. Saka sinabi sa kanya ni Black Guyver na ayos na si Mizuki, na agad namang nilapitan ni Shou. Sinabi ng Black Guyver na magkikita silang muli saka din ito mabilis na umalis. Dahil sa pagbagsak ni Genzo ay nais siyang tanggalin ni Richard sa posisyon. Saka sinabing alam na nitong matatalo ang pambatong halimaw ni Genzo. At walang ano-ano ay biglang nagbago ang mga tauhan nito. At sinabi ni Richard kay Genzo na sila ang maituturing na hyperzoonoid. Kalaunan ay kinausap ni Richard si Agito tungkol sa pagkatanggal ni Genzo sa posisyon sa Kronos. Sinabi niyang pwedeng ipapatay o gawin ding zoonoid si Genzo. Pero sinabi ni Agito na wala siyang paki dahil hindi naman niya tunay na tatay si Genzo. At ito pa ang nangipit sa tunay niyang ama kaya sila naghirap. At si Agito ang pinili ni Genzo na pambayad utang ng kanyang ama. Dahil dito ay masaya si Richard dahil may bago siyang alalay na magagamit laban kay Shou. Sa bahay ni Tetsuro ay nagpasalamat sila sa kamag-aral na nag-alaga kay Mizuki. Pag-alis ng babaeng extra ay sinabi ni Tetsuro kay Shou na kailangan nilang sabihin sa publiko ang tungkol sa mga zoonoids at Guyver na gawa ng Kronos. Ayaw sana ni Shou pero kalaunan ay sumama din siya kay Tetsuro. Pinuntahan nila ang isang sikat na reporter, pero sinabi ng lalaki na likhang isip lang ng 2 ang nais na isa publiko. Pero ipinipilit ni Tetsuro na totoo ang tungkol sa mga halimaw at Guyver. Ngunit sinabi ng reporter na hindi siya makakagawa ng kwento kung walang ebidensya ang 2 estudyante.
Kaya tumayo ang magkaibigan at sa harapan ng mayabang na reporter ay biglang naging giver ang bida. Paglabas nilang dalawa ay confident si Tetsuro na magtatagumpay sila. Pero nagulat na lang sila nang biglang sumabog ang opisina ng reporter. Sa opisina ni Richard ay inutusan niya ang mga tauhan na patayin na nila si Sho at kunin ang giver gadget. Kasama nang sirain nila ang buong paaralan. Sinabi ng isang tauhan na kailangan nilang gawin ang misyon ng sekreto, pero nagalit si Richard. Sinabi ni Agito na kailangan na nilang makuha ang isa pang giver unit. Kaya inutusan siya ni Richard na magplano dito. Sa isip ng mga nag-usap na guard ay minaliit nila si Agito dahil isa lang itong bata na anak ng natanggal na Genzo. Sa paaralan ay pinuntahan ni Mizuki ang nag-uusap na Tetsuro at Sho. Saka nagtanong ng patungkol sa mga halimaw kay Sho dahil ayaw sabihin ni Tetsuro sa kanya ang totoo. Sa student council office ay pinasara ni Agito ang kurtina sa secretary. Dahil pala ito sa pag-atake ng mga Zoanoid sa labas. Tumakbo ang mga Zoanoids patungo ng paaralan sabay palitan nyo sa mga pangit na halimaw. Sa rooftop ay pinipilit ni Mizuki si Sho na sabihin kung anong totoo. Ngunit natigil sila sa pagsabog ng paligid. Inaatake na ng mga Zoanoid ang paaralan gamit ang kanilang mga laser beams. At maraming mga estudyante ang nasunog at natigok dahil sa pagpapasabog ng mga Zoanoid sa paaralan. May isang grupo ng mga siga ang tumakbo para sana tumakas. Ngunit nakita sila ng mga umatake na Zoanoids. Nakita sila ni Sho at Tetsuro mula sa rooftop. Kaya napilitan si Sho na tumalon mula sa bakod para iligtas ang mga kakilala. Binalak siyang pigilan ng babae, pero nagulat ito nang maging giver ang bida sa ere. Inutusan ni Sho ang mga kakilala na tumakbo para sa kanilang mga buhay. Galit na si Sho dahil sa pambubulabog sa kanya ng mga halimaw at kasama pa ang paaralan niyang inatake ng mga ito. Umatake siya ng suntok sa isang mas malaking Zoanoid. Ngunit nasalulang ng Rhino halimaw ang kamao ng bida, saka sinaktan gamit ang lakas. Tinapon ng Rhino ang bida, na agad namang hinuli ng isang Zoanoid na maraming tentacles. Saka kinuryente pa ang walang kalaban-laban na Sho. Dinaluhong ng Rhino ang bida na naitapon sa loob ng isang kwarto. Saka pa siya pinasabugan ng pangatlong halimaw na missiles naman ang kapangyarihan. Na-corner si Sho na nasaktan ng kamay at nakaluhod lang. Muling naglabas ng missile ang pangatlong halimaw patungo kay Sho. Pero mabilis na hinati ng pang-apat na Zoanoid ang missiles. Sinabi nitong masisira din ang Giver Controller kapag sumabog si Sho. Kaya puputulan na lang nito ang ulo ng bida. Umatake ang halimaw ng armas nitong mga blade na naiwasan ni Sho noong una. Pero nasaktan siya nang muling hiwain ng halimaw. Sa isip ni Sho ay kailangan niyang mailigtas man lang ang buhay ni Tetsuro at Mizuki. Kaya nang umatake na ang pang-apat na Zoanoid para putulin ang ulo niya ay sinangga niya ito gamit ang kutsilyo sa siko. Saka biglang may nang pasabog gamit ang laser sa may blade weapon na kalaban. Nagulat ang mga halimaw lalo na nang makita nila si Black Giver na nasa ituktok ng gusali. Nagpalabas ng mga missiles ang isang Zoanoid pero ginamitan lang ito ni Black Giver ng ultrasonic wave at sumabog ang mga bomba sa ere. Gamit ang telekinesis ay kinausap ni Black Giver si Sho at sinabi kung anong dapat gawin. Kaya tinarget ng bida ang kalaban na nagpapalabas ng missiles. Maging ang long-range na panglimang halimaw ay nagulat nang patamaan siya ng laser ni Black Giver. Hindi makalapit si Sho sa kalaban, kaya sinabihan siya ni Black Giver na gamitin ang gravity manipulator. Kaya sa isang iglap ay nagawang maatake ni Sho ang halimaw sa harap at maslice ito gamit ang sariling blade. Kaya sumabog ang napasigaw na halimaw. Dahil sa nakita ay nag-order si Richard ng abort mission kahit ayaw sana ng mga halimaw. Kaya nasabi na lang ng mga ito na maghihiganti sila kay Black Giver saka din sila umalis. Pagkatapos ng laban ay muling naging tao si Sho pero nanghina at bumagsak. Samantalang hindi makapaniwala si Mizuki sa nasaksihan. Nagmeeting ang mga kalaban at binalak nilang gamitin si Genzo na ginawa nilang Zoanoid para panlaban kay Sho at sa misteryosong Black Giver. Naisip nilang gamitin ulit ang mga kaibigan ni Sho para lumabas na naman ang Giver. Isang gabi ay pinuntahan ni Sho ang mga kaibigan. Nais siyang papasukin ni Tetsuro pero sinabi ni Sho na kailangan niyang umalis alang-alang sa mga kaibigan. Saka din ito tumakbo. Kinabukasan ay nanood si Mizuki ng balita at nagulat siya nang sinabi ng news anchor na terrorist attack ang nangyari sa paaralan. Kaya naalala ng babae ang paliwanag ni Tetsuro na may mga matataas na tao na kayang kontrolin ang media. May kumatok sa pinto na pinagbuksan ni Tetsuro, pero malaking tao ang dumating na hinuli ang Boy Labo. Samantala ay tinatawagan naman ni Sho ang mga kakilala at nagtatanong tungkol sa pag-atake ng mga halimaw sa paaralan. Pero lahat sila ay walang maalala tungkol dito. Naisip agad ng bida na may kinalaman ng Kronos sa paggawa ng scripted na mga kamag-aral niya.
Kalaunan ay tinawagan siya ni Ajito na presidente ng Students' Council. Nag-meeting sila at pagkatapos bago umalis ay pinaiwan ni Ajito si Sho para mag-usap sila. Nang sila na lang dalawa ay sinabi ni Ajito na pinanood niya nang makipaglaban si Sho sa mga Zoanoid. Sinabi pa nito ang tungkol sa Kronos Corporation na nagkalat ang koneksyon sa buong mundo kaya nagawa nilang ma-brainwash ang mga mag-aaral. At hindi na makakatakbo pa ang bida sa kanila. Dahil dito ay nagulat ang bida, pero sinabi nitong hindi siya magpapatalo kahit pamalawak ang impluensya ng Kronos. Nagalit si Sho na kinwelyuhan si Ajito at nagtanong kung saan nila dinala sina Tetsuro at Mizuki. Sinabi naman ito ni Ajito at kailangan bilisan ni Sho kung ayaw matigok ang mga kaibigan. Sa inis ay nasuntok ni Sho si Ajito, pero hindi gaanong nasaktan ang Student Council President. At napatakbo na lang ang bida paalis para iligtas ang mga kaibigan. Nagpunta siya ng kakahuyan kung saan sila dating nagtatambay at nagbabaklaan ni Tetsuro. At nakita niya ang tatlong mga kalaban dala-dala ang hostage na Tetsuro at Mizuki. Sinabi ng tatlong hyper-zoanoid na hindi sila ang makakalaban niya. Saka tinawag si Genzo na nagpakilalang dating boss doon. Sinabi ni Genzo na galit siya kay Sho dahil ito ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa trabaho. Naging isang enzyme si Genzo na mabilis umatake kay Sho. Agad namang nagpalit ng pagiging Guyver si Sho pero natusok na ng halimaw ang dibdib ng bida gamit ang mga daliri. Ibang klase ng halimaw ang enzyme dahil nakapasadya ito para labanan ng isang Guyver. Umatake si Genzo nang agad inilegan ni Sho kaya ang puno ang nabali. Gumanti ng laser beam si Sho at nasaktan ang mas malaking halimaw sa kanyang dibdib. Umatake ulit si Genzo pero agad siyang ginamitan ni Sho ng blade sa siko at naputol ang kamay ng halimaw. Kaso ay nagagawa ng dugo ng halimaw na maluso ang armor ni Sho. Nag-charge si Sho at gumawa ng gravity energy ball at mabilis ding itinapon kay Genzo. Kaya bumagsak ang napasigaw na halimaw. Inakala nilang lahat na naroon na patay na ang enzyme. Pero muling bumangon si Genzo at mabilis na sinagpang ang isang braso ng bida. Kaya napasigaw na lang si Sho sa sakit dahil sa pagkatanggal ng isa nitong kamay. Tapos ginamit pa ng halimaw ang matulis nitong buntot ng unggoy para mahuli si Sho at malakas ding maitapon. Ginamit ni Sho ang telekinesis at tinawag si Black Guyver para magpatulong. Ngunit walang dumating na Black Guyver. Hanggang matusok ng buntot ni Genzo ang tiyan ni Sho na nabutasan kaya bagsak ang bida sa sakit. Inutusan ni Richard si Genzo na kunin ang Guyver controller sa noo ni Sho. Kaya lumapit ang pangit na halimaw sa kawawang Sho na hindi na makalaban, at walang awa na pinilit binunot ang controller sa noo ni Sho. Kaya naging parang mummy na nasipsip ang likido sa katawan ni Sho na bumagsak sa lupa. Naging dahilan ito upang manghina sina Tetsuro at Mizuki dahil patay na si Sho. Aalis na sana sila nang biglang tumayo ang pangit na Sho at hinawakan si Genzo. Kaya sinabi ni Richard na wala nang gamit si Genzo at pinag-self-destruct niya ito. Dahil sa pagsabog ng enzyme ay kasamang natunaw si Sho dahil sa epekto ng dugo ng enzyme. At iniwan na siyang parang tae ng mga kalaban na dala sina Tetsuro at Mizuki. Pero sa isang gilid ay naroon lang pala si Black Guyver na nanonood at tumatawa pa. Galit na galit si Tetsuro kay Richard dahil sa pagpatay nila kay Sho. Ngunit sinabi ng boss na hindi siya ang pumatay. Tapos nagulat pa ang magkapatid nang makita nila si Ajito na pumasok at pinakilala ni Richard na isa sa kanyang mga tao. Sinabi ni Ajito na huwag muna nilang patayin si Tetsuro dahil may mga impormasyon pa itong nalalaman tungkol sa Guyver. Pero dahil tapos na ang gamit ni Mizuki sa kanila bilang patibong kay Sho ay pwede na nila itong idispatcha. Saka din umalis ang loko na walang paki sa pagmamakaawa ni Mizuki. Ipinakita ni Richard ang plano nilang pag-takeover ng mga Zoanoid sa mga tao. Balang araw daw ay sabay-sabay nilang sasakupin ang mundo at papalitan sa pangunguna ang mga mahihinang tao. Kaya sa kulungan ay walang magawa si Tetsuro kundi umiyak-iyak na lang. Sa observation room ay nakita ng mga scientist ang pag-evolve ng Guyver unit kaya agad na inutusan ng isa ang kasama na mag-report. Pero biglang naroon si Ajito na pinatay ang dalawang scientist. Saka agad ding nagpunta si Ajito sa kulungan ni Tetsuro at Mizuki at sinabing papalayain niya ang dalawa. Kaya nawalang bigla ang galit ng nagtaka na Tetsuro. Saka biglang naging Black Guyver si Ajito at mabilis na sinira ang selda para paalisin ang magkapatid. Samantala ay may nag-report kay Richard na nasira ang feed ng kanilang CCTV sa lab observation room. At nang tignan nila ang kinaroroonan ng Guyver unit, ay naging isa na itong Guyver ng tuluyan. Sinubukan ng mga bantay na ikulong si White Guyver pero nagpumilit itong lumabas. Kaya napilitan silang maging halimaw. Kaso ay nasunog lang sila.
At lahat ng ito ay hindi lingid kay Richard at sa mga kasamang Zoanoid dahil maging ang reporter nila ay namatay. Sinabi ni Agito kina Tetsuro at Mizuki na pagkatapos nilang makatakas ay magsasama sila ng White Giver. Kaya nagulat ang magkapatid na buhay pa pala si Sho. At ipinakita nga si Sho na maraming mga halimaw ang walang hirap nitong pinapatay gamit ang blade at laser beam. Binalak pa siyang makulong pero sinira niya ang pinto gamit ang energy ball. Nakita siya ng dalawang Hyper Zoanoid at excited na patayin. Nagbuga ng apoy ang Rhino Zoanoid ngunit walang epekto ang apoy kay White Giver. Binalak makipagpalakasan ng halimaw na umatake. Pero sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang Giver na binali ang kamay ng Rhino at gumamit ng supersonic power. Saka tinulak ang nahulog na Rhino monster sa labas ng gusali. Binalak siyang mahuli ng tentacles ng isa pang halimaw pero pinutol ito ng Giver. Saka pinutol ng Giver ang kamay ng halimaw na walang laban. Tinuturo ni Agito ang daan palabas kina Tetsuro at Mizuki nang biglang magpakita si Sector. Nagbago ito sa pagiging Hyper Zoanoid na agad hinarap ang Giver. Agad namang nagtapon ng energy ball si Agito pero nagulat siya nang hindi tabla ng kalaban. Kaya sinipa niya ito ng flying kick, pero siya ang sinuntok ng kalaban na naitapon. Magpapaputok sana ng laser nito si Sector. Ngunit dumating si Sho at pinigilan ang kalaban. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Agito na paulit-ulit magbato ng energy ball sa dibdib ng nasaktan na kalaban. Umatake si Sector kay Sho pero inilabas lang ng White Giver ang blade at pinutol ang sungay ng kalaban na naihalo sa kasamang talunan. Biglang umatake si Sho kay Agito kaya hinawakan ni Agito ang bida. Sinabi nito sa mga kaibigan na natutulog pa ito at kailangang magising dahil ang Giver unit ang nagmamanipula sa katawan niya. Pinipilit gisingin ni Agito ang bida pero ayaw, kaya napasigaw na lang si Mizuki ng pangalan ni Sho. At dito nga nagising si Sho na nagulat pa dahil kaharap niya si Black Giver at ng mga kaibigan. Sinabi ni Agito ang sitwasyon saka din lumabas ang mas marami pang mga halimaw na inutusan ni Richard. Kalaunan pa ay nakapunta ng CCTV room ang mga bida at nagtanong si Tetsuro kay Richard kung paano nagkaroon ng mga Zoanoids. Kaya sinabi ni Richard na noong unang panahon ay may mga alien ang nakatira sa mundo bago pa man magkaroon ng mga tao. Binalak nilang gawin ang mga tao na kanilang mga armas. Pero sa hindi alam na dahilan ay bigla na lang umalis ang mga alien. Pero kinuha ng Kronos ang journal ng mga alien kaya nila pinagpapatuloy ang research. Ngunit nakialam si Agito at sinabing pansariling interest lang Kronos ang kwento ni Richard. Saka biglang sumabog ang gusali na kanilang kinaroroonan. At sinabi ni Agito na siya ang naglagay ng mga bomba at kasamang sumabog ang ilang keyboard warrior sa upuan nila. Pinaalis ni Agito ang mga kasama. Pero magpapaiwan daw ito dahil may unfinished business pa sila ni Richard. Samantala ay kinakausap ng buhay pang si Sector ang kasamang halimaw na umalis na daw sila. Ngunit sinabi ng may kuryente na ibibigay ang buhay at lakas kay Sector para makapaghiganti ito sa mga Giver. Saka kinuryente nga ng kasama si Sector at nai-transfer ang lakas nito. Sinabi ni Richard na sabihin ni Black Giver ang tunay na pagkatao. Pero ayaw ni Agito na binalak umatake. Pero biglang lumabas si Sector na mas lumakas dahil nag-combine sila ng best friend. Sinabi ni Richard na mamamatay si Sector kaagad dahil sa pinagbabawal na fusion. Pero ayos lang daw kay Sector basta makapaghiganti kay Black Giver. Sumuntok ng malakas si Agito pero walang epekto kay Sector. Ginamit ni Black Giver ang cannon sa boobs pero nagawa pa rin ni Sector na makayanan ng laser beam. At si Agito pa ang pinatamaan niya ng laser. Sa labas ng ayos na ang magkapatid ay binalak bumalik ni Sho para tulungan si Black Giver. At nagulat siya nang sabihin ni Tetsuro na si Agito si Black Giver. Samantala ay walang laban si Agito na binubugbog lang ni Sector. Pero dumating na ang nakialam na Sho at sumipa kay Sector. Kaso ay nalulusaw ang paa. Wala silang laban kung one-on-one kaya sinabi ni Agito na mag-teamwork sila. Magkasunod silang umatake ng kani-kanilang mga blade na kinasaktan ni Sector. Sinangga ni Agito ang pag-atake ni Sector at kasabay na inislice ni Sho ang kalaban. At nang magkaroon ng pagkakataon ay sabay na inilabas ng dalawang Giver ang kanilang mga boob laser cannons at sabay na pinatamaan si Sector na nataman. Abot labas ang laser beam at dahil dito ay nagkaroon ng matinding pagsabog ang gusali na dahilan ng pagbagsak nito. Kaya maging ang boss na si Richard ay nahulog at natigok. Akala ng magkapatid kung patay na rin si Sho. Pero masaya sila nang dumating si Sho na lumilipad sa ere. Sinabi ng bida na hindi niya alam kung nasaan si Agito pero alam niyang hindi ito madaling mamatay. At masaya naman si Mizuki na niyakap ang bida na nag-transform sa pagiging tao. Nagtataka ang ilang mga Kronos Enforcers dahil hindi nila makontak ang mga kasama sa field. Kaya lumabas sila para tignan ang nangyayari, ngunit bigla silang inatake ng ating bida na White Giver.
Nag-transform ang isang enforcer sa pagiging abnormal na malaking paniki. Pero ginamitan lang ito ng isang energy ball ng bida, at biglang naluso ang halimaw na parang tae. Kaya napatakbo ang nahuhuling enforcer. Kaso ay nakasalubong naman nito si Black Guyver na ginamitan naman siya ng supersonic wave. Kaya tigok din ang kawawang extra enforcer. Nagtanong si Sho kung habang buhay ba silang makikipaglaban sa Kronos Corporation. Pero sinabi ni Agito na isang branch lang yung nasira nilang gusali, at babalitaan niya ang bida kapag may nalaman siyang bago. Pareho silang lumipad sa ere at saka nagkahiwalay sa magkaibang direksyon. Pero hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila na balak silang sundan. Pag-uwi ni Sho ay agad siyang naging tao. Alangan naman kasing maging tae. Matutulog na sana siya pero biglang dumating ang tatay niya at kinamusta ang pag-aaral niya. At tulad mo ay sinabi niyang ayos lang, kahit mas maraming palakol kaysa Infinity sa grade para mabigyan ng mas mataas na baon. Samantala ay muling pumasok ng isa pang gusali ng Kronos si Agito. At nagulat siya dahil dumating ang isang reputadong elder ng Kronos na si Barkes. Nagtanong ang matanda kung kilala ba ni Agito ang isang lalaki. At sinabi ni Agito na tatay ito ni Sho. Kaya nagplano silang kidnapin ang tatay ni Sho para sa binabalak. Habang paalis si Agito ay naisip niyang hindi maganda ang mga nangyayari. Pero kailangan niyang mag-focus para magtagumpay sa plano sa hinaharap. Nagulat sina Tetsuro at Mizuki nang sabihin ng isang guro ang pagkakasabog ng gusali na pinagtatrabawan ng tatay ni Sho. At nakita ni Sho na wasak ang gusali at sinabi pa ng mga pulis na walang nakaligtas. At hindi ito lingid kay Agito. Saka sa telepono ay nagdahilan si Agito na hindi rin niya alam ang balak ng Kronos na targetin ang tatay ni Sho. Dahil sa pagkamatay ng ama ay naging malungkot si Sho, at sinabi sa mga kaibigan na kasalanan niya kung bakit nadamay pa ang ama sa target ng Kronos. Dahil daw ito sa pagiging isa niyang Guyver. At sinabi pa ng bida na mas mabuting iwan siya ng mga kaibigan para hindi din sila madamay pa. Hindi nga nagkamali si Sho dahil habang naglalakad pa uwi ang magkapatid, ay bigla silang pinalibutan ng mga dumating na Kronos Enforcers para singilin sa utang ni Sho. Nagulat na lang si Agito nang may mag-report kay Barkes at sinabing nahuli na nila ang magkapatid na Tetsuro at Mizuki. Pero hindi pa rin siya nagpahalata kay Barkes na inisip at pinuri pa niyang magaling na evil villain. Nakatanggap ng tawag si Sho na kailangan niyang magpunta sa isang tagpuan kapalit ng buhay ng mga kaibigan. Kaya agad niyang pinuntahan ang lugar at nakita ang mga enforcers na hawak-hawak si Mizuki. Sinabi ng mga enforcers na gawin ng bida ang nais nila kung ayaw mamatay ang mga kaibigan. Kaya hinayaan lang ni Sho na may posas siya sa likod kasama si Mizuki. Paraan ito ng mga enforcers para hindi makapag-transform si Sho sa pagiging Guyver dahil masasaktan si Mizuki. Biglang nagbagong anyo sa pagiging pangit na halimaw ang isang enforcer para daw paglaruan ng kaunti ang mga bida. Pero bigla na lang itong nabaril sa ulo at wasak ang dinakdakan ng paniki. Dumating ang lalaki na nagmamatsyag sa mga Guyver at tinutukan ng kalaban. Babarilin sana ni Boy Labo ang posas ni Mizuki at Sho, pero mag-alaw si Mizuki na parang makati ang puwet kaya nagkaroon pa ng pagkakataon ang natitirang enforcer na maging halimaw. Saka mabilis nitong inatake si Boy Labo na napa-atres at napailag-ilag sa balak pagpisit sa kanya. Na-stuck ang kamay ng halimaw sa sasakyang kinalalagyan ni Tetsuro. Pero may mga lumabas na dagdag kalaban na agad binaril ng lalaki. Nag-reload si Trigun at tinutukan bigla si Mizuki saka sinabi niya kay Tetsuro na wala itong panty, ay isa itong halimaw. Naging halimaw nga si Mizuki, kaya napilitan na rin si Sho na maging Guyver. Hinabol ng halimaw si Boy Labo dahil sa panggugulo nito. Samantalang iniligtas ni Sho si Tetsuro mula sa isang halimaw. May mas marami pang halimaw na dumating kaya inilabas ni Sho ang dalawang blade nito. Saka din hinati-hati ang mga halimaw na parang banana cake lang. May mas marami pang dumating, kaya nagpahabol ang bida palayo kay Tetsuro. At nang magkaroon ng pagkakataon ay inilabas niya ang Bob's Cannon at nilaser ang mga bobo na halimaw. Hindi kasi sila naglalaro ng ML kaya walang strategy. Samantala ay naipit na si Boy Labo at kakatayin na daw ng halimaw. Umilag-ilag ang lalaki sabay nag-ilaw ang mata at pinatigil ang kaharap na halimaw. Pero tumigil siya agad nang makita ang pagdating ni Sho. Kaya nilagyan ni Sho ng butas ang katawan ng halimaw. Kalaunan ay nagpakilala si Boy Labo na siya si Masaki. Sinabi nitong buhay pa si Mizuki kasama ng tatay ni Sho na bilanggo ngayon ng Kronos. May kasalanan din ng Kronos kay Masaki kaya kalaban niya ito. At alam niya kung saan ang bagong lungga ng kalaban. Nagkwento si Mizuki tungkol kay Sho kung paano sila nadawit sa gulong iyon. Kalaunan pa ay tinawag ng isang enforcer si Fuko palabas ng kulungan. Sa kinaroroonan ni Agito at Barkes ay pumasok ang isang babae.
At nalaman ni Agito na binabalak pala ni Barkes na muling gumawa ng enzyme panlaban sa Guyver. At agad ding ipinakita ang tatay ni Sho na gagawin pala nilang test subject. Sa sasakyan ay ipinaliwanag ni Masaki na ang yung nawasak na base ng Kronos ang pinakamahina sa lahat. At ang base na pupuntahan nila sa ilalim ng isang bundok ang pinagsimulan ng lahat ng kakaibang pangyayari patungkol sa Guyvers at Zoanoids. Pero hindi alam ng mga bida na natunugan na sila ng Kronos at may mga nakahanda ng kalaban. Narating nila ang paanan ng bundok. Pero kasabay din na nakita ng mga kalaban ang iniwan nilang sports car. Naramdaman ng mga bida ang pagdating ng mga kalaban kaya sinabi ni Masaki na maghanda na si Sho. Nag-transform si Sho samantalang pabalik ng sasakyan sina Masaki at Tetsuro para magtago. Pero nilamon ng isang halimaw na lupa ang sasakyan at muntik pang maatake ang dalawa. Kung hindi lang sila tinulungan ng isang matanda. Nakita ni Sho ang dalawa pang kalaban, pero hindi niya napansin ang halimaw na lupa na hinuli ang bida mula sa likod. Kaya parang tae si Sho na hindi makagalaw at nagtaka dahil bagong uri ng Zoanoids ang kalaban. Nagawa naman niyang makatakas sa pagkakahawak ng lupa at agad tumakbo. Ngunit mabilis din siyang hinabol ng mga kalaban, at naging halimaw na Andox ang isa na may buntot ng bayawak. Itinali pa nila si Sho gamit ang lupang lubid, at nilagyan ng super glue na puti ang mga kamay. Samantala ay nasa ligtas ng lugar si Tetsuro at may tumulong din sa kanilang babae. Hindi makagalaw ng husto si Sho dahil sa glue at tali. Saka naging kamukha din niyang Guyver yung isa pang kalaban. At malaya ang mga halimaw na bugbugin si Sho na hindi makalaban. Pinilit ni Sho na makawala sa pagkakatali kahit na nasasaktan siya. Sinubukan siyang saksakin ng peking Guyver gamit ang blade nito. Pero sinanggalang ito ni Sho gamit ang mas matalim na blade. Kaya nabisto ng bida na peke ang kalaban. Nakita sila ni Masaki na nasa tabi. Pero naramdaman ng kalaban si Masaki at kinuha ito ng halimaw na lupa. Nilaser ni Sho ang kalaban na manok at nasaktan. Pero pinatigil siya ng peking Guyver kapalit ng kaligtasan ni Masaki na hawak na nila. Dahil dito ay napagtanto ni Masaki na Zoanoid din ang lupa. Kasabay nito na sinabi ng bumangon ng manok na kukunin na nito ang controller sa ulo ni Sho. Pero ginamit ni Masaki ang hypnosis at inutusan ang lupa na bitawan sila. Na kanyang ginawa. Dahil dito ay nagawang masaksak ni Sho ang lumapit na manok Zoanoid at natigok ito. Saka din inatake ng bida ang Zoanoid na lupa sa mukha gamit ang blade, kaya nasaktan ang kalaban. Tutulong sana si Pirated Guyver pero binaril na rin ito ni Masaki at naputol ang kamay. Samantalang tuluyan namang natigok ang Zoanoid na lupa sa harap ng peking Guyver. Dahil sa galit ay nais nang mag-suicide ng peking Guyver. Pero tinawag siya ni Barkes na sinabihang tumigil na at bumalik. Kaya umalis nga ang peking Guyver pero babalik din daw. Naging tao ulit si Sho na nanghihina. Saka bigla pa niyang nakita ang ama na hawak ng enforcers at ng ilang mga halimaw. Pero nabangungot lang pala siya dahil mabaho ang kumot na pinagamit sa kanya sa isang cabin. Nagpakilala si Shizuo at ng isang matanda na nagsabing bahay daw ni Agito ang cabin na iyon. Saka din dumating sina Tetsuro at Masaki na sinabing nakatulog si Sho ng isang araw. Sinabi ni Sho na kailangan nilang iligtas agad ang tatay at si Mizuki. Pero sinabi ni Tetsuro at Masaki na kailangan nila ng magandang plano. If you fail to plan, you plan to fail. Saka sinabi pa ng matanda na hintayin lang nila si Agito. Kaso pagsapit ng gabi ay tumakas si Sho para iligtas ang ama. At naging Guyver siya sa daan, pero natigil siyang bigla nang makita si Agito na naging Black Guyver na rin. Sinabi nitong kailangan nilang talunin ang Kronos ng magkasama. Kinabukasan ay hinanap ni Tetsuro at ng iba pa si Sho. Pero ipinakita ni Shizuo ang sulat na iniwan ni Agito. Sinabi sa sulat na magkasama daw sila ni Sho na pupunta ng base ng Kronos. Pero hindi pa rin mapalagay sina Tetsuro at Masaki kung anong balak ni Agito. Sa Kronos base ay nag-uusap sina Mizuki at Fuko nang makita nilang bigla na lang natamba ang bantay na enforcer. Saka dumating sina Sho at Agito na nagbalat kayo bilang enforcer. Tumatakbo sila ng mag-alarm kaya naghanda ang mga Zoanoid enforcers. Pero sinabi ni Barkes sa tauhan na huwag nilang habulin ang mga tumatakas dahil may balak na ito. Nakaharap ng mga bida ang samalubong na mga Zoanoids. Kaya napilitan sina Sho at Agito na mag-transform sa pagiging Guyver. At madali lang nilang natalo ang mga kalaban. Inutusan ni Agito si Sho na dumaan sa kisame. Kaya binutasan nga nila ang kisame at doon dumaan paalis. Samantalang nagpaiwan si Agito at pinatay ang isang halimaw. Hindi lihim kay Barkes ang pagtakas na ginagawa ni Sho at ng tatay nito. Kaya inactivate niya ang experiment at naging mutant si Fuko. Pero nagawang maitapon ni Sho ang ama sa isang tabi. Naisip niyang isang peke ang kaharap.
Pero sinabi ni Fuko na siya ang ama at nakita ng bida ang liwanag sa mata nito kaya napagtanto na ito talaga si Fuko. Kaso ay muling kinontrol ni Barkis si Fuko at ginawang enzyme ng tuluyan. Sa cabin naman ay naramdaman ni Masaki ang pagdating ng isang Zoanoid. Kaya sinabihan niya si Tetsuro na umalis doon kapag hindi siya nakabalik. Saka din ito lumabas ng pinto. Malungkot si Sho dahil naging halimaw ang tatay na sinaktan siya. Sinabihan siya ni Ajito gamit ang telekinesis nilang dalawa, na enzyme ang kalaban ni Sho na tatay. Pero depensa lang ang ginagawa ng bida kahit nasasaktan siya sa pag-atake ng enzyme. Inaalala kasi niya ang mabait na ama at ayaw saktan si Fuko. Kaso ay binugahan lang siya ng enzyme ng nakakalason nitong dugo para sa mga Guyver. Papatayin na sana ng enzyme si Sho na ayaw lumaban. Mabuti na lang at dumating si Masaki na pinatigil si Fuko gamit ang psychic power. Babarilin sana niya ang halimaw pero pinigilan siya ni Mizuki at sinabing tatay ni Sho ang halimaw. Naramdaman din ni Barkis ang psychic power at pakikialam ni Masaki kaya naiinis ito. Pero muli niyang inagaw ang pagkontrol sa enzyme at napaluhod si Masaki na natatalo. Malayang inutusan ni Barkis ang halimaw na patayin si Sho kaya umatake si Fuko. Malubhang nasugatan ang ulo ni Sho na tumilapon ang utak, kaya siya nanghina at bumagsak sa lupa. At naramdaman din ni Ajito ang pagbagsak ni Sho. Inutusan ni Barkis na tanggalin na ni Fuko ang controller sa ulo ni Sho. Pero bago pa man ito magawa ng halimaw ay nilabanan ni Fuko ang pagkontrol ni Barkis sa kanya alang-alang sa anak. Dahil dito ay nabigyan ng pagkakataon na makarecover ang Guyver at tumayo kahit wala itong utak. Inilabas ng Guyver ang blade at pinutol ang kamay ng enzyme. Tinusok ng enzyme ang dibdib ng Guyver pero pinutol lang din ito ng super weapon. Dumating si Tetsuro at ipinaliwanag ni Masaki ang nangyari. Saka sinabing hindi na si Sho ang gumagalaw kundi ay ang Guyver na mismo. Dahil natanggal ang utak ni Sho. Defense mechanism daw ng Guyver ang pakikipaglaban nito para depensahan ang sarili. Kaya walang pakiramdam ang Guyver na inilabas ang bombs cannon at nilaser ang enzyme hanggang mamatay. Pagbalik ng ulirat ni Sho ay nagulat siya at hindi makapaniwala sa nakitang naiwan na kamay ng dating tatay. Kaya masama ang loob ni Sho na nawalan ng malay. Nagmeeting ang mga bida at sinabi ni Masaki ang tungkol sa mga bagay na alam nito patungkol sa Kronos. Kaya nagtaka si Ajito kung paano ito nalaman ni Masaki samantalang isa lang naman siyang journalist. Kalaunan pa ay nagpaalam si Ajito kina Shizu at ng ama nito. Pinigilan siya ng mag-ama, pero sinabi nitong sayonara. Dinala ng mga bida ang hindi pa rin makarecover sa pangyayari na show at sumakay silang pareho sa dalawang sasakyan. At mabilis silang nagpatakbo para magpunta sa isang lugar. Bumalik naman na si Ajito sa lab at binati ang kunwari master nitong si Barkis. Pero alam na ni Barkis na traidor si Ajito. Kaya inutusan niya ang mga tao na gawin itong experiment subject. Kaya napilitan si Ajito na magbagong anyo at naging isang Guyver na kinagulat ni Barkis. Dahil nasa tabi lang pala nito ang pangtatlong Guyver. Mabilis na sinangga ng isang tauhan ang pag-atake ni Ajito kay Barkis. At kalaunan pa ay naitapon si Ajito sa pader dahil natatalo na siya. Sinabi ng kalaban na pati yung mga kaibigan niya ay kasunod na papatayin nila. Kaya naisip ni Ajito na patibong lang ang pupuntahan ni Masaki na lugar. Tatakbo sana siya para bala ng iba pero ginamitan na siya ng mas malakas na power ng kalaban na Zoanoid. Sa kinaroroonan ni Masaki ay biglang isang bata ang nagpunta ng kalsada. Buti na lang at nakatigil agad si Masaki. Dumating ang tatay ng bata, pero bigla itong naging pangit na halimaw. May isa rin sa malapit na naging lizard man. Kaya naisip ng mga bida na lungga iyon ng mga Zoanoids. Inatake ng isang Zoanoid si Masaki na mabilis umilag at umatras. Ngunit pinagbalingan ng monster sina Mizuki at Sho na nasa sasakyan. Pero naiwan si Sho na tulog pa rin at naka-seatbelt. Sinigawan ito ni Mizuki, kaya nagising ang bida sa loob na nakapag-transform pa bago sumabog ang sasakyan. Akala ni Mizuki kung patay na si Sho, pero naglakad ang bida na lumabas sa apoy. Nagtataka si Sho kung anong ginagawa doon, nang bigla siyang inatake ng isang halimaw. Nakailag naman si Sho, pero mas marami pang mga tao ang naging Zoanoid. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang naging tao si Sho na hindi naman niya binalak. At muntik na siyang mahuli ng halimaw pero iniligtas siya ni Masaki. Sinubukan pang muli ni Sho na mag-transform pero hindi na niya magawa. Kaya nang lumapit ang mga monsters ay ginamit ni Masaki ang telekinetic power para pigilan ang mga kalaban. Saka inutusan ng mga kasama na umalis na sila doon, kaya mabilis na sumakay ng sasakyan ng iba pa. Saka mabilis ding tumakbo ang sasakyan at iniwan si Masaki na patuloy pa rin kinokontrol ang mga halimaw. Ayaw ni Shizu na iwan si Masaki kaya bumalik sila at sinundo ang lalaki na gumawa naman ng paraan para matakasin ang mga halimaw. Hinabol ng mga halimaw si Masaki pero nakapatay pa siya ng dalawa.
at mabilis ding naglambitin sa tuktok ng sasakyan. Nakita nilang may mga naghihintay ng walang lisensya kaya umiwas sila sa ibang daan. At doon ay pinagbabaril ni Masaki ang mga binalak silang pigilan. Kahit mabilis na sila ay nagawa pa rin ng isang halimaw na mahawakan at may angat ang sasakyan nila. Kaya sinipa ito ni Masaki. Isa pang halimaw ang nakaabot sa kanila na pinigilan ni Masaki gamit lang ang isang kamay. Samantala ay nakatakas naman si Ajito at mabilis na naispuntahan ang mga bida. Nakasakay na sa loob ng sasakyan si Masaki at sinisilip sila ng isang manyak. Babarilin na sana ito ni Masaki pero biglang dumating si Ajito na pinatay ang humahabol. Lumabas ng sasakyan ang mga bida at binati si Ajito. Pero dumating na ang mga sangkatutak na sabik sa pogi, kaya napilitan si Ajito na ilabas ang bombs cannon nito at pinatamaan ang mga kawawang zoonoids na naging abo. Sinabi ng iba na dapat hindi sila pinatay ni Ajito. Kaya sinagot ni Ajito na kapag naging isang zoonoid na ang isang tao ay hindi na siya pwedeng maibalik pa sa dati. Samantala ay feeling ni Sho na mayroon siyang nakaligtaang mahalagang bagay na hindi niya kayang maalala. Nakapunta pa ang mga bida sa isang ligtas na lugar, at nagawa pa nilang mag-picnic at magbiruan at masayang kumain. Samantala sa lab ay gumawa naman ng mga bagong burlesking si Barkes para sa binabalak na pagpapahirap kay Sho. Pagkatapos kumain ay diretsahang sinabi ni Ajito kay Masaki na dapat niyang sabihin lahat ng nalalaman sa mga kasama. Kaya napilitan si Masaki na magkwento. Sinabi niyang ilang milyong taon na ang nakalipas nang may dumating nga mga alien sa mundo. Layunin nilang gumawa ng mga biologically engineered weapons. Gumawa sila ng unggoy, at pagkatapos ay ang 2.0 nitong version ng mga lolo ninyo kung naniniwala kayo kay Charles Darwin na may pakana nito. Kaya hindi makapaniwala si Mizuki na ginawa siyang armas pandigma. Habang nagpapaliwanag si Masaki ay hindi nila alam na may nakikinig pala sa itaas ng puno. Sinabi ni Masaki na napagtanto ng mga alien na hindi pwede ang mga tao para sa final battle na laban nila. Kaya umalis na lang sila at naiwan ang mga tao kasama ng mga zoonoid. At pati yung werewolf ay epekto din ng experiment. Nang hindi na kayang makinig ni Mizuki ay tumakbo ito palayo para magdrama. Nagpatuloy si Masaki sa pagkwento na maging ang Guyver Armor Units ay kasamang inimbento ng mga alien para sana panggulo. At hindi nila inasahan na magiging malakas na nila lang ang resulta kapag makikipag-merge ito sa mga tao. At ito ang naging pinakakalaban ng mga zoonoids na tanging makakapigil sa kanila. Dumating bigla ang tatlong zoonoids na ginawa ni Barkes. Pero walang takot naman na sinalubong sila ni Ajito na agad nag-transform. Sinugutan niya ang unang nakalaban na halimaw gamit ang blade. Pero biglang natanggal ang blade niya dahil mga enzyme pala ang kalaban niya. Nagawa naman niyang maitapon pa ang isa sa lupa. Pero dahil sa dugo ng kalaban ay nasaktan ng kamay ni Ajito at naitapon pa sa isang puno. Samantala ay pabibi si Mizuki na inaaya ni Sho. Dahil hindi na niya kayang maproseso ang nangyayari patungkol sa kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw at alien. Patuloy sa pakikipaglaban si Ajito, ngunit dahil enzyme ang kalaban niya ay nahihirapan siya dahil sa dugo at laway ng mga kalaban. Kaya tuloy na itapon-tapon siya at naipit sa lupa. Papatayin na sana ng mga enzyme si Ajito pero nakialam na si Masaki na pinigilan ang mga halimaw. Kaya nakaligtas si Ajito. Dahil mas malakas ang mga kalaban at may impluensya pa si Barkes sa mga halimaw, ay hindi na naitago pa ni Masaki ang tunay na kapangyarihan. Nag-transform siya sa pagiging isang kamukha ng pangit na ayaw mong makasalubong sa gabi. Isa daw pala siyang Zoalord at agad niyang napatay ang isang halimaw gamit ang malakas na power blade. Pinaikutan siya ng dalawa pang pangit na kalaban at nagawa ni Masaki na maputol ang kamay ng isa na nasaktan. Tinulak siya ng isa kaya natamba. Pero gumawa siya ng electric force kaya tigok din ang halimaw na lumapit sa kanya. Tumayo ang huling halimaw na umatake. At dahil nawalan na siya ng power, ay mano-mano na nilagatok ni Masaki ang leeg ng pangatlong halimaw at namatay. Saka din nang hina si Masaki na bumalik sa pagiging tao, at natamba ng hubad. Nasaksihan itong lahat ni Barkes at hindi siya makapaniwala na Zoalord pala si Masaki. Samantala ay patuloy pa rin ang pagdadrama ni Mizuki na gustong magpayakap kay Sho. Pero hindi nila alam na nasa itaas lang ng puno si Marites. Maya-maya pa ay may dumating na chopper na lula ng mga tauhan ng Kronos. Naging halimaw ang ilan sa mga ito kaya mabilis na tumakbo sina Sho at Mizuki. Mabilis na kumalat ang mga kalaban para maghanap, samantalang pinagmamasdan lang sila ni Boy Silip na narinig na pinagtawanan ng mga dumating. Hindi pala ito nag-report kay Barkes ng mga nalaman. Hindi nagtagal ay nahanap ng mga halimaw sina Sho at Mizuki at pinalibutan. Sumigaw ng Guyver si Sho para mag-transform pero walang nangyari. Kaya mas naging matapang ang mga halimaw. Biglang namatay ang isa na sumabog.
dahil dumating pala si Ajito na naging Guyver na. Pinaalis nito ang dalawang mahina na walang nagawa kundi magtago na lang sa loob ng isang kuweba. Naging miserable si Sho dahil hindi na kayang lumaban at protektahan si Mizuki. Naalala niyang bigla na hindi rin niya kayang protektahan ang ama. At naalala ng bida na hindi pala niya alam ang nangyari sa tatay. Nanghina siyang napaluhod nang dumating ang Black Guyver na sinabing tutulungan siya. Ngunit naramdaman ni Sho na hindi ito si Ajito. Pero mas mabilis ang kamay ng peking Guyver na hinawakan si Mizuki. Saka naging ito si Atom na hubad at walang damit. Sinabi ni Atom na tinulungan lang niya ang dalawa kanina para siya mismo ang pumatay at magpahirap kay Sho at kunin ang Guyver unit. Saka sinabi ni Atom na si Sho mismo ang pumatay sa sariling ama sa pamamagitan ng pag-laser dito. Nangyari ito dahil nahulog yung utak ng bida sa pagkakatabig ng kalaban. Dahil dito ay naalala ni Sho ang pangyayari kaya nanlumo siyang naiiyak. Pinagtawanan ni Atom si Sho, at sinabi pang paglalaruan din si Mizuki para masaktan si Sho. Sinubukang umatake ni Sho pero sinuntok lang siya. Saka naging enzyme si Atom na hawak at sinusugat ang damit ni Mizuki. Sinubukang mag-transform ni Sho pero walang nangyari. Saka sinaksak pa siya ng enzyme gamit ang tusok ng insektong paa. At nahubaran na ng kalaban ang babae na handang kumain. Kahit nakalabas ang isaw ay sinubukan pa ulit ni Sho na mag-transform. At sa pagkakataong ito ay nag-ilaw ang mata niya, saka din naging isang Guyver. At mabilis na sinaktan ang kalaban at inagaw si Mizuki. Nagyabang si Atom na siya daw ang pinakamalakas na gawa ni Barkes. Saka pa ito nag-transform sa pagiging Gregol. May kakayahan itong magbagong anyo sa nais at muling naging gorilya na halimaw. Nagpahabol si Sho para hindi madamay si Mizuki. Sinubukan niyang umatake ng Soundwave at ng mga maliliit na lasers pero nakaiwas-iwas lang si Atom. Inilabas ng bida ang blade sa siko, at hinati ang kamay ng kalaban kapalit ng pagkasira ng blade niya. Pero patawa-tawang ibinalik ni Atom ang kamay na muling naging maayos. Sinabi ni Atom na ipaghihiganti niya ang elite unit ng mga hyperzoonoid na pinatay ng bida. Naglabas ito ng malaking lasers at umatake, pero nakaiwas ang bida. Nakita ni Sho na malayong malakas ang kalaban niya. Kahit nang pinatamaan niya ito ng energy ball na kinasira ng tiyan ni Atom ay nag-heal lang ito. Nasaktan si Sho nang maduraan siya ni Atom at natutunaw ang kanyang isang paa. Saka sumunod ang dalawang mga kamay. Muling naglabas ng kanyan si Atom para patayin si Sho. Kaya inilabas din ng bida ang sariling bombs cannon at nagunahan silang kumanyan. At natalo ang enzyme na napasigaw na lang nang i-like mo na ang video. Nakita naman ito ni Barkes sa feed at lumabas sa tabi nito si Richard na buhay pa pala. Samantala sa gubat ay sinabi ni Sho sa sarili na hindi masasayang ang pagkamatay ng ama dahil simula ngayon ay gagawin niya ang lahat para talunin ang Kronos. Saka din sila magkasama ni Mizuki na pinuntahan ang mga kasamang naghihintay sa kanila. Kaso ay para silang gumawa ng milagro sa gubat dahil sa kanilang mga itsura. At natapos ang series.